Disclaimer lang bago tayo magsimula, the views and opinions of the host and guests do not reflect the views and opinions of the institutions they belong to. Okay, magandang araw mga friends. Ito na naman kami ni Gretchen para sa bagong episode ng Anong Basa Mo with Sir Ice and Gretchen po. No? Alam namin na medyo siguro nasabi kayo sa bagong episode kasi medyo matagal kaming nawala, no? Dahil medyo naging busy ang mga bagay-bagay sa aming buhay, no? Pero ngayon, no, siniguro naming sulit ang naging paghihintay ninyo, no? Dahil ang aming panauhin, Gretchen, sino ba ang ating panauhin? Idol yun, idol. Sino ba yung mamang naglalakad doon sa tabi? Kamukha ko? Grabe naman. Nahiya naman ako sa itsura ko. Kung kamukha ko yun, mapal naman ang mukha ko. Pareho kayong rocker. No. Anyway, yan. Walang iba, no, kundi, no, ang isang alamat ng pop culture, no? Ang sining ng musika, ng kasaysayan, at ngayon ay isa na ring alamat sa larangan ng media. Politika, dahil yung anak niya, presidente ng Pilipinas. Grabe naman. No? Ay, maganda yung librong yan. Ako. Meron yan kami Lord sa De Vera. Welcome to Anong Basa. Hello. Lord De Magandang araw sa Woman in Action at sa Arthur Schopenhauer ng Marikina. Yun naman ang gusto ko lang sabihin na kung ginugal niyo si Arthur Schopenhauer, makikita niyo na siya ang isa sa mga pinakagwapong pilosopo sa kasaysayan. Pag nakita niyo siya, ay, oo. Ang gwapo nun, no? Yun talaga mukhang toad. Next to John Paul Sartre. Para maging matalino ba, kailangan nakasalamin tapos may konting facial hair dito? Required yun, Gretchen. So, sorry na lang. Kailangan naka-head something. Naka-sombrero na. Required yan. Lord De Vera, kamusta ka? Ayos naman. Kwento mo lang sa amin kung anong mo. Kasi kung ano nasa likod ko. Oo nga. Tatakot ako bigla ron kung ano nasa likod ko. Parang wala na masyadong mga ghost stories ngayon sa generation ngayon. Pansin nyo? Computer mo ba yung nasa likod mo? Yung gumagalaw? Computer ko. Oo. Iyan mo siya. Parang museum yung nasa likod mo, no? May nagbi-video, nagpe-play. Yan may mga vinyl records na yes, oo. Ito yung aking man cave Wow. Man cave. Oo, Gretchen, kung gusto mo magplaka, pumunta ka rito. Pero syempre, hindi mo pwede ilang oras sa isang araw kang nandyan sa man cave mo? Not enough. Normally, dito ako nagsusulat sa gabi. Tsaka dito ako nag-drawing din. Tapos, dito kami nag-iingay ng mga kabanda ko. Among other many things that will never be discussed in extremely welcome. Kaso ang tanong may pumupunta ba? Meron bang nahahalina sa man cave ni Lord De Vera? Kasi yung labas nito mukhang apartment ni David Lynch, parang ganun. Mukha siya parang creepy siya tapos yung kapitbahay, yung katabi kong although hindi ako rito nakatira, yung katabi dito, parang lagi na lang siya nagluluto. Oo. Parang yung kapitbahay ko rin yan. Naamoy ko nung niluluto niya araw-araw. Wala siyang oras na hindi siya nagluluto. Siguro may sindikato to. Tapos yung kaharap ko naman na pinto, parang once a year lang siya magpakita. Parang pwedeng gumawa ng indie film tungkol sa man cave mo, no? Pwede. Anong oras ka nagsusulat? Mga gantong oras. Gabing ka? Dahil nagtrabaho ko sa dyaryo, wala akong panahon sa ganon. So nasanay ka na anytime kasi parang may deadline. Pag hindi mo kami binigyan ng deadline, hindi namin matatapos yan. Ganun din tapos, umaga, ilang oras ka matulog? Ayan. Feeling ko dahil nagkakaedad na rin ako, parang kumukonti na rin yung hinihingi ng katawan ko. Alam mo yung Gretchen, di ba, sa Morning Matters? Ngayon, sigurado ko, inaantok ka na Hindi pa inaantok. Talaga? Maraming energy. Maaga pumapasok yan Balita ko nga, sa madaling araw, nagwawalis ng bukoran niya si Gretchen Totoo ba yun? Exercise. Woman in action nga
Kino-work mismo. Tapos, nagwawalisan, nandito yung sa likod yung kamay. Pansin niyo ba yun? Nagwawalis ng buo yung dapat naka-squats. Parang lola. Pagwalis, di ba? Ganun. Hirap nun, ha? Oo. Hindi, kasi natanong ko yun kasi nga bilang isang creative, ano, parang di ka na uubusan ng mga ideya. And being a media personality, araw-araw ka dapat lumilikha, nagsusulat, tsaka umaandar yung mind mo. Kaya I was asking, no, yung mga habits mo. Saka humuhugot ng ng mga sinusulat mo. Ini-enjoy ko yung process. Paano? Nanonood ka ng balita, tapos napapansin mo Siguro, yung mga medyo queer, mga kakaiba. O sige, simulan natin dun sa hearings kanina sa Kongreso at saka sa Senado. Sabay yun eh. Tungkol pala sa flood control, by the way. Ano mga napansin mo? Okay, medyo, pag ganon, kunyari, yung tatapusin mong panulat ay may pagka-literary in nature, may konting panganib sa pagtalakay dun sa immediate na nangyayari kasi may tendency na nagiging dated yung references. Oo. Pero at the same time, ang ironic dito ay nagiging snapshot siya ng specific point sa kahit sabi mo sa cultural na na kasaysayan. Halimbawa, maraming pangit na pelikula pero walang worthless na pelikula kahit Pinoy, kahit action na kahit anong kajologs yan. Kasi kahit paano sa loob ng isang oras at kalahati, may pinapakita siyang sliver ng yung zeitgeist ng isang panahon. Diba? Mga kasuotan, pananamit, yung mga references sila, yung mga pagkain. Matatawa ka kasi parang, oh my God, nga pala, no? In the same way na yung sa edad, feeling ko mas matanda ako sa inyo pareho, no? Pag nanood ka na ng 90s na pelikula ngayon, at pag ni-recreate mo yung 90s, would you believe, ano na siya, parang, ano yung term nila sa pelikula kapag specific point in the past yung setting ng pelikula? Ang tawag doon? Period film. Period film yung 90s. Would you believe? Diba? Nade-deja vu ka pag pinapanood mo tong flood control hearings. I mean, laging may reference to the Napoles. Batang-bata pa ako nun, so hindi ko masyadong maalala. Oy, matanda ka na nun, Napoles. Hindi, seryoso. Parang pag iba yung dating ngayon. Iniisip ko kanina yan kung may paralelismo ba. Sa Napoles, mas simple lang kasi kahit although maraming involved, hindi pa ganun yung social media. Ngayon kasi parang mas nagiging komplikado, mas naging complex kasi ang daming cast of characters. At the same time, ang daming mga pinanggagalingan ng mga streams ng information. Senador, oo. Tapos ngayon nagko-comment na yung mga tao na very responsive din yung mga lawmakers natin sa criticism. So parang nag-evolve, parang siyang teleserye, pero merong feedback na tinatanggap. Tapos nag-evolve yung kwento. Parang ganun, ano? Ang mahalaga dyan, ang bago sa konteksto ngayon, yung feedback real time. Kaya kailangan, kung ikaw yung publicity person ng politiko, updated, kailangan alam mo lagi, ano ba yung bagong sinabi ni ganyan. Let's say a political pundit na very active sa social media. Kasi pag gumawa rin ng parang piece itong mga social media keyboard warriors. Pag binasa mo, para talagang well-researched, di ba? Parang may credibility talaga, tsaka may following na. So medyo, di ba, kung ikaw, you have to be nimble na, okay, ito sinasabi sa news, sa TV, ito sinasabi sa Twitter ng mga networks. Tapos magre-respond ka ba dun sa parang deep dive research nitong person na ito na hindi masyadong kilala pero nire-respeto ng mga taga-social media. No? So, mas mahirap sa tingin ko, mas mahirap magtago at mag-manage ngayon ng katarantaduhan. Kasi you have to be more creative. Hindi ka na pwede mag-post ngayon, no? Huwag na kayo mag-post ng mga personal dahil baka one day maging resibo yan. Yung mga resibo na nakukuha ni Lord dati, isa-search pa niya yan sa mga libro. Sa mga hindi, nako. Alam mo, anytime soon feeling ko may makakalkal sila na sinabi ko in the past. Sa wag po lang ang daming mga out of context na kukunin yun tapos biglang
Ikikwento ko sa'yo, Gretch, pag nakita tayo. Magugulat nga, wala pang nag-attempt mag-cancel sa inyo eh. Okay, Diba? Lord. Maraming binabangga to si Lord de Vera eh. Diba? Lalo na noon, nung nasa Nova pa, parang ang traffic kasi doon, so medyo active pa ako sa SOCMED doon, lalo na sa Twitter. Twitter pa noon. So minsan, sabihin natin napapasarap yung aming tambay doon sa katabi ng Novaliches na stasyon ng TV5 na mura yung mga inumin at malamig at sa ilalim ng puno. So minsan may mga panahon na medyo malayang nagtitinikling yung mga daliri ko sa cellphone. At marirealize ko na lang, my God, pinost ko to. Kinabukasan. Marami na nang-aaway sa akin. Whether fans ng One Direction o fans ni Carly J. Repsin. Bakit? Marami ka bang kino-comment dati? Oo. Mga one-liners lang na ano. Sa mga music yata yan eh. Ako pinagbawalan na magsalita eh. Binusalan ka na ba? Ako feeling ko, Gretch, ito. May sinabi si Andy Warhol dati, the great Andy Warhol said, art is what you can get away with. So may paraan na sabihin yung gusto mong, yung sa loobin mo, may paraan na sabihin yan sa paraan na disimulado. Dapat parang kailangan kong matutunan yung art na yan para mas lalo kong makalusot. Ano? Oo. I think, yan yung, meron ka namang innate sense of droll sarcasm eh. Yung, alam mo yung dry? Oo, hindi mo lang feeling mo lang ko, alam. Nagkakaroon ka lang bigla ng, magkikik in yung instinct mo na dapat may ganito ko sa SOCMED. Pero pag yung dry sarcasm mo, may employ mo siya eh. Actually, lumalabas yung dry sarcasm ko pag nag-host ako sa mga event na walang live stream or camera. Ganyan. Kasi alam ko na hindi ako matutwist o kaya marirecord. So biglang magba-viral na lang. Kaya nga parang ngayon, I mean, ikaw, how do you manage that? I mean, does that weigh on you? Parang pag tinignan mo yung mga pagsusulat mo, pat mga report mo, dahil ngayon ang hilig ng mga tao na i-cut into snippets tapos pinagba-viral nila yung mga hindi buong kwento mo o hindi buong storya mo. Paano nag-play in yun sa pagsusulat mo? Ang kagandahan dyan, medyo wala na ako masyadong pakialam. Okay. Magpo-post lang ako siguro kapag may event na medyo obligado kang magtawag, gaya nung aking paparating na book launch at book signing sa Manila International Book Fair. Na hindi nakakaya naman i-plug dito. Speaking of Lord, speaking of nobela, nagsusulat ka ng nobela at kilala ka rin bilang Makata, di ba? At nanalo ka ng palangka, di ba? Alam ng lahat yan, di ba? Parang iyan yung isa sa mga laging binabanggit pag sinabing Lord de Vera. Kaya maraming believe sa'yo kasi parang naka-crossover ka doon sa world ng, kasi syempre pag poetry, writing, parang iniisip, that's for the academe. Di ba? Parang dyan lang yan. Ang mga nakaka-appreciate lang yan talaga sa totoong forma niya ay yung academe. Pero nadala mo yun, di ba? Yung pagiging makata, manunulat, no? Sa kulturang popular, sa mainstream, so to speak, no? Na bihira sa palagay ko, no? Na nangyayari, na tinatangkilik ka sa parehong mundo, no? Na sa isang, sabihin na natin, scholarly audience, saka sa lay audience, no? Ano ba yon? Parang sinadya mo ba? Parang ikaw ba inisip mo na yung career ko will eventually move towards, di ba, the greater public, etc., from, di ba, the smaller circles of the academia. Inisip mo ba yun deliberately? Ang unang trabaho ko, Sir Ice, Gretch, naging reporter ako sa Diaryo for 6 years. Yun, na-enjoy ko kasi stressful siya, no? Pero na-enjoy ko. Kasi yun talaga yung gusto kong gawin. Pero weird kasi nung first year college ako, dapat mag-enroll ako sa Pol-Sci. Buti na lang may paraan talaga yung no? Tama talaga sinabi ni Kurt Vonnegut, sabi niya, unexplained changes, unannounced changes in life's itineraries are like dance lessons from God. Na ganda no na for some reason, may mga bagay na mangyayari. Parang nadederail yung may bala ka, pero nadederail siya. As for some reason, parang may sinasabing kapalaran na sumakay ka na lang.
Mula noon, parang never na ako nagplano sa buhay ko. Parang gano'n. Never ako nagplano. Tapos, pag tinanong mo ako siguro nung 1995, pag sinabi mo sa akin na, ay, lalabas ka sa TV, magkakaroon ka ng TV show. Pucha, talagang super wala talaga sa radar. Wait, ano yung nire-report mo nung 6 years na yon? 6 years. May dyaryo noon, si Teddy Boy Locsin called Today. Ayan. Doon ko, sila Robbie Alampay, editor ng isang section doon. At the same time, nagsusulat siya ng editorials. Tapos, weird, ano? Scholar ako para sa Philippine Daily Inquirer. So, pinag-aaral nila ako. Tapos, ito'y weird. Pag quote-unquote graduate ko, hindi ako sa Inquirer nagtrabaho sa ibang dyaryo. So, kumbaga, nilibre ako ng edukasyon. Pero, ang deal kasi doon dapat, sa kanila ka mag-work. Bakit? Buti hindi ka na penalty. Hello, sila ang may freeze hiring ng mga panahon na yun. So, hindi ka pero ano nga ni-report mo nung time na yun? Anong ni-report ko? Kung ano yung beat ko, you mean, do sa dyaryo. Yeah. Sa arts and culture ako. So, yun din. Gusto ko rin yung ginalawan ko na beat. Ayan. Tapos, pupunta tayo doon sa may nobela. No? After 6 years, nanalo ako sa isang competition ng NCCA, yung kauna-unahang Writers' Prize for Literature. So may genre yan. Nagsabit ako ng collection ng poems. Ako yung napili para sa poetry. So ang tindi nun, para sa mga manunulat, ang premyo ay nasa 250,000 for 1 year. So in essence, para ka nanalo ng writing grant. After 6 years, nag-decide ako na mag-quit sa dyaryo para mag-focus solely on kasi writing the book. Kasi parang ganun yung deal. Parang gagawa ka ng collection mo after 1 year, tapos ipo-publish. Ang nakakatawa dyan, hindi ko natapos yung libro sa loob ng 1 taon. Pero hindi ako nakatapos yung collection ng poems. Ang natapos ko instead, yung nobela. Ang labo, ano? Tungkol saan? Ito na yung leading to the book fair. Ito yung librong to. Yes, oo. Parang nakakahiya nga pag sinasa. Parang mas nauna pa yung wala sa plano na maging libro kaysa doon sa dapat ay. Which by the way, natapos ko pala yung poetry collection after 4 years. Minsan mas maganda talaga yung wala sa plano. Ano? Tapos, nakaka-relate si Gretchen sa mga sinasabi mo. Mismo Gretchen ho, di ba? So, natapos ko yung nobela. Parang meron akong bizarre habit kasi dati na pag malapit na mag-New Year, nagsisimula ako kunyari ng ilang chapters ng quote-unquote nobela na after January 5, nakakalimutan ko na. Ngayon, nung medyo may oras na ako sa bahay, dahil di na ako nag-work sa dyaryo, nung kinolekta ko, sabi ko, parang pag pinagsama-sama mo lahat ng mga false intro, mga ginawan dahil sa kalasingan ng hapon ng December 31st. Pag pinagsama-sama mo sila, parang may kalahating libro na ako noon. So sabi ko, tuloy ko na to, di ba? Ngayon, binigyan ko ng eksperimento yung sarili ko. Sabi ko, never Atari console, pero never kami nagkaroon ng family computer, never ako ng computer games, zero talaga. Pero dahil marami akong oras noon, may nabili akong game sa Green Hills, pangalan niya ay The House of the Dead. Parang alam ko yun. First-person shooter siya, tapos kailaban mo mga zombies. Ang dami ng stage. Naging pelikula nga ata yun. Yes, sa mga arcades. Yan. Kasi mahilig ako sa splatter horror . So parang, parang okay. Ang deal ko sa sarili ko, pag nakatapos ako ng isang chapter ng novel, pwede ako maglaro ng isang level ng game. So yun. Natapos ko yung, so far the first and only game sa computer na nalaro na kompleto ko sa buong buhay ko, in Mario Brothers, mga ganyan, zero talaga. But The House of the Dead, tapos ko yun. So ito yung novel mo related to The House of the Dead? Hindi. Hindi, yun yung motivation niya to write the novel. Oo. Parang walang kinalaman yun. Parang tapusin ko na to kasi maglalaro ako ng computer game. Ngayon, yung filosofiya ko noon ay, ang idea ay, basta tapusin mo lang yung kahit gaano kaganda o kapangit yan, basta tapusin mo. Kasi pag masyadong naging tedious yung prosa,
Wala, mahirap, hindi umuusad. Hindi So mo parang, Mm. oo. So, kung meron akong word na hindi maalala, binablanko ko lang, balikan ko na lang mamaya. Mang ganun. Basta, ang idea is quantity over quality muna. Kasi i-edit mo pa naman siya later. Yeah. Parang ganun. Oo. Ganyan din ako nung nagsusulat ako ng dissertation. Yan rin yung sinabi Ano? ng advice. Quantity, di ba? Basta Mahirap sulat talaga sa... pag walang deadline eh. Pero, may Sir Ice, deadline na ako nun. iba yung dissertation eh. Parang nakasalalay yung ano mo dyan eh. Kinabukasan mo dyan eh, di ba? Medyo, pero inisip ko na rin doon kasi required na rin siya eh. Parang ginawang required nung Ateneo para masiguro na yung faculty roster parang may certain percentage na puro PhDs na. Ay, nako. Kasi kasama yun sa ano eh, sa pag-judge ng ano, ng yun sa mga university standards. Parang ganyan. Ay, nako. Ako naman, parang sige na nga. Pero kung akong masusunod, parang okay naman ako na masters lang ako. Parang kasi mas gusto ko lang magturo eh. Kasi inisip ko na rin, kapag ka daw doktor na ako, madadagdagan yung sweldo ko. So, yun ang computer game ko. So, totoo nga na dumagdag ang sweldo mo? Dumagdag naman. Hindi ganun kalaki, pero dumagdag. Kaya sinasabi ni Lord kanina, yung creative process ko rin, medyo similar sa kanya. Sulat ka lang ng sulat. Ako, sinabi ko noon, bawat araw, kailangan makadalawang pages ako. Yung dissertation ko, umabot ng 200 plus pages, parang 220 pages, kasama na bibliography. Wow! Pero ayun, yung parang sa ayaw at sa gusto mo, may sense man o wala ang sinusulat mo. Basta magsulat ka. Correct. Kasi habang sa creative process, every time na parang you're second guessing yourself, di ba? You feel insecure, right? Parang pangit nito, etc. Hindi ka matatapos. Kumbaga, kailangan you have to make your own flow. Di ba? Hindi kasi pwedeng, pag-inspired na lang ako, tsaka ako magsusulat. Hindi ka naman araw-araw, di ba? So, kailangan may willpower ka na, putang ina, kahit na basura tong naiisip ko, basta may kinalaman sa topic, susulat ko lang. Kasi nga, kagaya na sinabi ng Lord kanina, sa dulo, i-edit naman yan. Carpentry siya. Exactly. In the same way na parang inspired ka o hindi, basta tapusin mo yung pader na yan, wala akong pakialam kung wala ka sa mood o ganyan. Yun din training namin siguro sa atin, Gretch, di ba sa media? Nasa mood ka o wala, basta pag nag-roll na yung ano. Ako medyo mahaba ako magsulat eh. Kaya puro long form ang ginagawa ko. Kasi siguro overthink ko yung mga bagay-bagay. Baka marami kang gustong sabihin. Marami nga. Medyo intense. Parang hindi ako natuwa dun sa Hindi ako natuwa dun sa mga 2 minutes lang. Yung parang itong kwento na to, gagawin mo in 2 minutes. Tapos ang dami mong tatanggalin ng mga pag sinusulat ko yung istorya ko kasi parang gusto ko yung may hinga, yung may ano. Medyo mas nasanay ako dun sa long form. Siguro dahil din nga, ako naman nag-start naman ako sa ABS-CBN. Mga features naman ginagawa ko doon. Kaya parang, syempre dahil special report yun, medyo madrama ng konti, medyo yung backstory, tapos yung na pinag-uusapan, mga ganon. So ngayon dito sa TV5, syempre doon naman ako madalas yung outlet ko naman yung Woman in Action tsaka yung Gretchen Ho Report. So, sa mas long form. Pero tama nga kayo. Ako naman, gabi na ako pag like mga 2 in the morning. Uy, grabe naman yun. Hindi na gabi yun, umaga na. Tapos pag tahimik na tahimik, tapos pag wala ka ng choice, tapos kailangan mo na umupo. Tapos, ayun. Then, parang yun ang pinakamahirap yata, yung tahimik. Ako gusto ko yun. Tapos sa Google Docs ako nagsusulat. Google Docs? Ba't Google Docs? Anong logic nun? Bakit Google Docs? Madali siyang i-access. Tapos mabilis lang siya buksan, balikan. Baka nakasanayan kasi namin sa group namin. Parang, syempre, di ba pa nagsulat ka, tapos may titingin, may editor ka. Pwedeng, titingnan, tapos babalikan, tapos siguro nasanay na din. Ako naman nadudumihan ako sa Google Docs. Talaga? Yung mga kulay. Parang ang daming nangyayari. Oo. Ako nga ngayon, pati sa Morning Matter, sa Google Docs din ang ginagamit. Talaga? Ako, nasanay na ako sa, would you believe, sa Apple Notes. Kasi linis eh. Tapos lalo na nung meron ng mga
italics, may pwede kang mag-bold, pwedeng may underline, na parang word na rin sa halos. So, yun. Tapos, nakaka-affect din minsan sa prosa mo, yung physical space nung pag-type mo ng letra. Alam ba, nasa cellphone ka lang, di ba? Nagmamadali. So, imbis na parang hindi pa yata uso yung mga hotspot noon. Imbis na ilipat mo, halimbawa, yung from laptop, ilalagay mo sa telepono mo, tapos tsaka maipapadala sa nag-ed sa boss mo. Sa cellphone na lang nagta-type. Marami sa mga reporters natin ganyan ang ginagawa. Oo, ngayon. Kasi namamadali ka eh. So, pero mapapansin mo, yung rhythm nung truncated siya. So, mas napipilitan kang maging terse. Na dependent, nag-work siguro, no? Sa pag pinakinggan mo, very short sentences ng Hemingway-esque na nagmamadali na, pero pangit na Hemingway, parang gano'n. Kumbaga, the medium shapes the message. Parang gano'n eh, di ba? Depende sa kung ano yung gamit mong pamamaraan, consciously or subconsciously naapektuhan yung mismong thought process mo at yung sinusulat mo. Ito to. Sir Ice, meron ba kayong mga TikTok? May kayo? Meron ano? Meron ako. Ako wala. Pero sir, may nakikita ka na siguro TikTok influencer na naggamit yung medium para sa discussion of philosophical ideas. Meron. Pero sa Facebook, usually maiikli, mga 1 to 2 minutes. Tapos may mga insertion ng graphics, ganyan. Madaming motivational na, actually parang may fina-follow ako sa TikTok. Philosophical. Mga quotes, tapos ipapaliwanag nila, tapos ito yung sinasabi sa ganito. Insert sila ng life problem, tapos mabigla sila, sabi ni ganito, Heidegger, blah, blah, blah. Robert Greene. Robert Greene is a little yung bit... nagsulat ba yan ng 10 laws 48 laws of power ba yan? Siya, medyo philosophical siya. Medyo new age yan. Medyo new age philosophy yan. Actually, parang nire-reinterpret niya lang yung mga maraming mga Stoic, Machiavellian ideas. Tsaka Stoicism. Yan ang napansin ko sa mga self-help. Parang marami sa kanila yon. Galing kay Marcus Aurelius. Yan. Yung meditations. Ginagawa nilang mas current. Diary, Stoicism. Nonchalant ka ba o stoic? Tapos mga Aristotle, what Aristotle said, or mga ganon. Marami mga AI videos. Yung iba yung boses, mga photos lang. Tapos, feeling ko pang monetize yun eh. Parang nag-motivate sa, parang paulit-ulit nilang sinasabi. And then, like for example, si Oprah, minsan ginagamit nila yung boses ni Oprah. Tapos meron siyang isang long motivational speech about, for example, staying truthful or staying authentic. Tapos pinapaliwanag in many different ways. Tapos hindi naman si Oprah yon. Pero pakiramdam ko, nagmo-monetize. Maraming ganun. Kasi gusto ng mga tao yung ganun. May mabenta siya sa social media. Hindi mo lang alam kung mabuti ba yun o masama. Ikaw, wala kang TikTok, Lord? Wala eh. Pero kasi yung sa IG pa lang nalulunod na ako eh. Matagal ko nang pinaplano. Siguro pag nakaluwag-luwag. Parang bagay ka doon sa medium na yun. Yung creativity mo. It rewards, it rewards creativity, the platform. Una, may pangalan ka na, so meron ka ng views. Pangalawa, yung the way you tell your stories, very quirky. Yung style mo, very original. So, mapatok yun. Plus, kaya mo panlaliman yung mga topic. For example, flood control. Kaya mo, feeling ko, kahit wala kang script, bibidyohan ka lang. Tapos, you naturally talk about things. Labas mo yung humor mo. Tapos, mga one minuters lang or mga 2 minuters. Viral yun. TikTok? Di ba mga seconds lang yun? Kahit 1 minute. Parang hindi, TikTok kahit minsan mahaba eh. Ganon? 10 minutes na nga yung TikTok eh. Pero, halimbawa, hindi nyo ba feeling na for the sake of brevity ay may mas na sasakripisyo o posible ba yun? Halimbawa, Sir Ice, no? Mga complex philosophical ideas na nadidistill mo into 2 or 3 lines. Wala bang na-oversimplify ba? I think yung utak ng tao when it comes to dealing with philosophical ideas, naturally maghahanap lang yan ng isang bagay na kaya niyang mahawakan.
yun na yung hahawakan niya. Tapos, parang confirmation bias, di ba? Maghahanap na lang siya ng something na he can relate with in his experiences with portion of the text or whatever. Kasi sa totoo lang, pag alam mo naman to, dahil babasa ka rin ng filosofiya, philosophy can be very overwhelming. Isang pahina lang ni Heidegger, isang pahina lalo ni Hegel o ni Marx, parang sa totoo lang, bago mo ma-digest. Di ba? Kaya ang natural tendency to popularize philosophy, ganon yung sinasabi ni Gretchen. Di ba? Parang Baron's book notes ang dating na, ano ba yung, parang blurb mo lahat ng, at the end of the day, ito lang naman ang point ni Heidegger. At the end of the day, ang gusto lang naman ni Nietzsche sabihin ay ito. No? At bagay na yun sa medium ngayon ng social media. Kaya kung yun, sinasabi ni Gretch kanina na you can easily monetize. Madali talaga kasi katulad natin, tatlo na mabilis mag-isip. I mean, we can think on our feet. Diba? And we can analyze complex ideas na mabilis lang. Madaling gumawa ng ganun. Araw-arawin mo lang. At kunyari, kung marami akong alam sa mga techie na, di ba, editing, whatever, gagawin ko yun. Di ba? Kung gusto ko lang ng pera. Di ba? Pero alam ko rin, kagaya nung tanong mo, Sir Lord, na meron at merong masasakripisyo. Kasi sa filosofiya, ang tinuturo namin, hindi lang yung kung ano sinasabi ng pilosopo. Tinuturuan ka rin namin kung paano mag-isip sa isang philosophical na paraan. At hindi mo pwedeng madaliin ang pamipilosofiya. Hindi siya parang pag-iipon ng quotes. Diba? Hindi yan parang party trick na every time merong party, tapos meron ka lang isasaksak na sabi ni ganon, di ba? Tapos lahat, hindi siya parang ganon. Pero maraming may mga performative na nagkiklik yung mga ganon. Maraming taon. Maraming, precisely. Pero para I think for those of us who are deeply immersed in the discipline, we've learned throughout the years na there's no, sabi nga ni Father Ferios, walang papalit doon sa karanasan ng lundagin mo, baby. Di ba? Yung pagsisid, yung pagiging immersed doon sa... feeling ko yung danger of this time is puro highlights na lang yung nakikita ng utak natin. For example, yung mga hearings, di ba? Pagka tumingin ka sa social media, yung mga snippets, highlights na lang yun eh. Pero napakahalaga nung nuances, nung tone, nung context in which the was said, what happened before the soundbite, yung sequence of events. Kaya parang, lagi ko kumari hearing, binabalikan ko yung buong thing eh. Kasi parang, doon mo maintindihan paano nag-develop na dito muna sila nagsimula hanggang sa napunta na sa ganyan. But now, dahil puro short na lang, yung utak natin nasasanay na sa ano ba nangyari? Paano ba natin i-condense itong impormasyon na itong napakarami? Which is yung puro highlights. Kaya doon sabi mo, yun nga, in the same line as what you've been saying, nawawala yung mga nuancing at yung maliliit na differences that help you to evolve develop your and your thoughts. To be fair, ito mga nangyayari nung nakaraang ilang araw, very rare yung ganito mangyayari na sunod-sunod highlight reels talaga siya. Dami, sobrang dami, nakakalungkot. I mean, yung Senate leadership change lang yung palang na yun eh. Pero yung para in-name mo pa yung mga big time na mga pangalan, wow, parang, okay, where do we start? Kaya kawawa yung reporter natin sa Senate, si Mary Mon Reyes. Buti na lang magaling siya. Si Mary Mon. Pero ang hirap nung at the end, alam mo, mas simple kasi noon sa dyaryo. Lalo na, alam ba, yung hindi online version. Kasi makikita mo yung hierarchy ng importance ng stories. So makikita mo rin, of course, yung sa pananaw ng may grupo ng mga editors na nag-curate nung importance ng mga events para sa'yo. So yung banner story, walang relevant, feeling mo walang relevancy, pero the fact na nilagay na yun sa banner ay posible na baka mahalaga or baka may shock value na minsan yung
Sa tabloids, lalong-lalo na. Oo. Pero ako hanggang ngayon, bumibili pero ng tabloid. Meron pa ba? Meron pa, Hindi men. na ako nakakakita. Ay, Dati sa nako. kanto ng Katipunan, pag pauwi ako, nakalatag sa bangketa yung mga Abante, Remate. Ngayon, wala na akong nakikitang nagbebenta ng So, dyaryo sa Sigurd, pagka totoo lang. pumunta ng office, minsan sinasalubong ako na may hawak na tabloid eh. Oo. Hindi kasi, yung Bulgar, Bulgar. ang galing na Oo. gumagawa ng mga headlines niya eh. Teka, ano ba yung ngayon? Gusto ko yung pag-craft ng headline na dalaga, tinurbo, mga ganyan. Para meron silang sariling code na nagigets ng mga, wala na nga yung mga medyo bastos pa dati na alam mong hindi na mga totoo mga headline eh. Parang Obama, may kapatid na alien, mga ganyan. May mga ganong dyaryo dati. Oo. Meron pa rin sa, ito napapansin ko, kung saan merong tayaan ng kabayo, karera ng kabayo, tsaka May lotohan, dyaryo. doon may dyaryo. Pero select hours of the day lang. Hindi siya ano talaga. Tapos, Nandun ang yung labas. 7-Eleven, laging may bulletin. Tsaka Manila Times. Okay, speaking of Obama and aliens. Hanip sa transition eh. Ito kasi bigla akong nagkaroon ng parang image ng aliens at ng Obama sa isip ko. Alam din namin na isa kang hindi ko, ano ba tawag sa ginagawa mo? Yung magaling ka mag-drawing. Kasi hindi ka naman artist. Hindi ka naman kasi yung typical na nagpe-paint using acrylic or oil or watercolor, di ba? Nung huli kitang in-interview sa Kwentuhang Pilosopo, nagulat nga ako nun kasi may portions doon na parang, nakikinig ba to? Pinapansin ba ako nito? Kasi si Lord pala, sabi niya sa akin noon, to keep his concentration, he has to be doing something else. So ewan ko kung meron siyang ADHD. No? Hindi ko alam kung sino pa dito sa tatlo sa atin na may ADHD. Anyway, tapos nung pinakita niya sa akin yung drawing niya, ang galing kasi ballpoint pen lang yung ginagamit niya. Binigyan ko kayo ng notebook, tapos pinuno niya ng mga drawing. Oo, yan. No? Diba? Nga pala, no? Na parang iniisip ko, parang ito yung mga ginagawa ng mga bulakbol na estudyante nung elementary. Di ba? Na habang nag-lecture yung teacher, drawing na sa notebook, hindi nagno-notes, etc. So, I'm just wondering, ano yung origin story ng style mo na yon? Kasi it's very unique. No? Yung paggamit ng ballpoint pen. Tapos parang napapansin ko, it's always just black and red. Parang yun ang motif, black and red. Tapos parang nakakatakot Siguro may knowing ka na parang gusto mong kulamin na tao. Tapos sabi nga nila, ilagyan mo ng mga pins and needles para... parang macabre. It's a very macabre. Asya ba yun? Yeah. Alam mo, konti lang iisipin ko na artwork yung hawak mo eh. Kasi ganyan din ang itsura ng mga drawing mo eh. Patingin mo nga. Artwork, ano naman siya, di ba? Ano yan eh? Parang malaki-malaki. Sculpture yan. Oo. Wala ka ba sample dyan ng mga artworks mo? Meron. Pero, teka, paano ko ba ipapakita to sa inyo? Ayan, idol ko. Si Mao Zedong, Chairman Mao. Meron ako ginawang dati. May ginawa akong self-portrait na kasama si Mao at si Jollibee. Hanapin ko yun, padala ko sa inyo. Paningit. Na-realize ko yung color schemes ko na black, red mostly. May mga kulay pala ng pasismo na hindi ko naman sinasadya. Ang totoo lang niyan, colorblind ako. Kaya pala black and red din yung nasa likod mo. Baka yun mas simple. Pag pinagtabi mo sa akin yung parang ang color blindness kasi ay pag pinagtabi mo halimbawa yung brown tsaka green or certain shades of red tsaka green, nalilito na ako. Wait, kaya minsan, hindi ka nabibiro? May color blindness ka talaga? Hindi. Totoo yan. Totoo. Wait, so anong mga kulay mo nakikita? Kapag may pinagtabi ka na certain shades of orange and certain shades of red, lalong-lalo na pag may bagsak pa ng ilaw, nalilito na ako. Maaring, minsan nga, may tinapasok malaking painting, putya. Akala ko pula yung ginamit ko, green pala. Ang lala. So ano yung madalas mo dinodrawing? Kasi, mahilig ako sa mga punk, hardcore, heavy metal na imagery nung high school. Kasi yun ang sounds na pinapakinggan ko. Puro bungo yung nung una.
Tapos, eto Sir Ice, baka may paliwanag ka rito. Hindi ko siya ginagawa. Bakit pag may pagkakataon ang tao, ang ilalagay niyang vandalism sa blank wall is the male genitalia. Yung sa mga dingding ng CR. Kahit saan. Diba? Kahit saan. Kung hindi yun ang mabuhay ang himagsik, ang digmaang bayan. Siyempre, sa Freudian psychoanalysis, alam na natin kung bakit laging merong phallic, iba yung phallic symbol na yan ay nakikita natin sa public spaces. Diba? Sabi nila, pwedeng to assert male domination, yung iba to cover for your own insecurity. Diba? Maraming posibilidad kung bakit. Yung iba for fun lang. Diba? Yung iba bastos lang. Maraming posibilidad. Tsaka siguro kasi madali siyang i-drawing eh. Madali siyang i-drawing. Madali siya. Unless hyper-realistic yung gagawin mong drawing. Di ba? Karamihan sa mga ethics drawing na nakikita ko, parang pinya or saging na na hindi pa hinog. Parang saba. Or parang isda na hindi kumpleto yung mga grid. Wag na natin tanongin si Gretchen sa opinion niya. Oo nga, parang naiba yung itsura niya. Bakit nila pinag-uusapan ang ethics? Anyway, so balikan natin yung di ba, yung mga painting mo na very Ayun. Di ba? Bakit ngayon ko lang naalala. Horror. Ngayon ko lang naalala. Meron akong algebra book noon na kinumpleto babawat mga graph or mga figures na meron siya. Nilalagyan ko na ng mga mukha. So, ngayon, sana mahanap ko pa siya. Hindi, naundoy pala kami dati. Pero gusto ko mahanap yun kasi parang feeling ko, nakabuo ako ng narrative doon as the algebra problems progress. Kung bakit macabre yung mga, nahilig ako noon sa mga Twilight Zone, sa mga Night of the Living Dead, splatter horror to be exact. Yung masyado ng ridiculous para seryosohin mo. Masyadong exage, masyadong gory, although not Carpenter films. Parang Tales from the Crypt, mga ganyan. Mga ganyan. Yung may humor pa rin. Tapos 50s comics, yan, yung mga kinokolekta ko dati. Ay, hindi ako mahilig sa mga superhero. Gusto ko yung mga may come-upans lagi yung bad guy sa dulo. No. Dahil laking saya ko noon at malaking nagastos ko. Dahil binili ko yung mga reprint niyan, inisip ko baka mawala pa tong mga to. So binili ko yung mga naka-book versions, naka-book form na niya. 50s post-war na binan siya sa Amerika at eventually yung line na yun naging Mad Magazine. It's called EC Comics, letter E tsaka C. Tapos sabi nila kasi mga bata yung audience, nakaka-warp daw ng sensibilidad ng bata. Hindi naman totoo, puta, di ba? Sorry. Okay lang. Oo. Ngayon, yung mga drawings, crude, gumagawa rin pala ako ng comics nung bata ako. Tapos, okay, ngayon ko lang naalala. Nung elementary ako yung pinapadala ng school paper para sa yung mga on-the-spot editorial cartoon contest. Tapos yung high school, editorial cartoonist ako sa school paper namin. Hindi ako writer. Yung pagsusulat ko nangyari comparatively parang late bloomer ako sa pagsusulat. Pero yun ang weird sa pagsusulat kasi halos maraming disciplines ang may child prodigies. May child prodigy sa music, may child prodigy sa mathematics, may child prodigy sa painting, pero wala kang makikitang child prodigy sa literature. Walang promil kid sa literature, bibigyan. Kailangan mo talaga kasi ng experience to be able to at write. Alcohol. May experience pala sa. O sige, Sir Lord, dahil medyo limitado ang ating oras. Bilang huling punto lang, balikan natin yung art mo. Kasi may nabanggit ka na nung bata ka, nung grade school ka, pinasali ka sa isang editorial, parang on the spot, make an editorial cartoon of issues, siguro ganyan. And the way I see it, when I look at some of your works online, parang ganun yung dating sa akin. Parang it kind of depicts a certain social commentary. No? Na parang hindi lang naman siya parang trip mo lang i-drawing random, macabre, and weird. Crude. May ganun din. May mga ganun din. May mga ganun din. Pero for me, the viewer, as I try to divine the author's mind, even if the author is dead, sabi nga nila. Sabi ni Derrida.
They read, ha? They read, ha? Mm-hmm. Yun ang naisip ko. Na siguro, di ba, ito rin ay isang paraan ni Lord para magkomento o magbigay ng kanyang opinion tungkol sa iba't ibang isyong panlipunan, political man, cultural, etc. Sa tingin mo ba na itong ganitong klase ng mga gawa mo ay pwedeng tignan bilang socio-political commentary? O yung, alam mo, Sir Ice, baka art in general, di ba? Can you... pagka-formalist ako, Sir Ice, eh. May pagka-formalist ako, eh. Parang... Ibig sabihin nun? Sino nga ba ang Makata nagsabi nun? Kung gusto mo ng mensahe, pumunta ka ng post office na hindi na relevant ngayon kasi wala na post office. Kumbaga, merong malaking difference daw yung content versus form. Feeling ko naman dapat siya, may balance, pero ang simpleng, meron kasi Gretch na yung evaluation mo sa halaga sa importansya ng isang akda ay kung may sinasabi ito sa lipunan. Pero kung yung paraan niya naman ng pagkakalahad ay hindi ganon kaganda, does it fail as a work of art? It may probably succeed as a piece of propaganda, pero as a piece of piece of literature, ibang usapan yun. Right? Minsan may mga gawa naman kasi na pwede mo siyang i-appreciate lang on the basis of pure form. Hindi naman lahat ng ang music ay kailangan may komentaryo or nag-editorialize. Pwede mo namang isang piece of abstract art ay maaari mong tanggapin na parang wordless piece of information na dumadaloy siya na parang alon, parang ganun. In short, madalas meron kang mensaheng gustong ipahatid sa mga tao? Mas madalas, kung meron siguro aksidente lang yun. Mas madalas na wala. Mas madalas na expression. Mas madalas wala. So wag niyo overthink yung mga drawing ni Lord, in short. Parang kumbaga, it's pure theory niyo iba ron. Expression. Hindi, pero Lord, ano ka ba? Liberal ka ba? Conservative? Progressive? Sa American, sa ano ba? US how would politics. You describe yourself? I mean... Naiintindihan ko na ngayon kung bakit sa maraming nagiging mga left-wing liberals noong 60s and 70s. 180-degree turn talaga at nagiging conservative. Ngayon ko lang na-gets. Sa edad ko. Why? Totoo yan. Yung edad mahalaga. Sorry? Yung edad mahalaga dyan. Anong mga realization mo through time? Merong mga kaisipan na matagal nang nakalodge ating consciousness for a reason. Kaya may mga naging conservatives kasi there comes a point in your life sa lipunan mo where you have to prevent the barbarians from coming through the gates. Parang ganun. May sense ba yun? Yeah. Oo, kasi parang in short, because feeling ko ang interpretation ko sinasabi mo, because your art, I mean, yun nga, yung parang pinapahalagahan mo yung form. Sa ganung aspect, I don't wanna protect it. Lagi ako nasa gitna. Pero kung pitpitan ng itlog, medyo swinging pa kaliwa, mas pag ganun. Mas pa-left ka? May pagka, oo. Kulay pa lang eh. Kasi yung mga pinapakinggan ko, yung mga gusto kong mga authors, recent. Sinabi mo kanina that art is what you can get away with. Yun, art is what you can get away with. So, what have you gotten away with art? Ano ko? Ganito, pag na-libel ka, pag nagkaroon ka ng libel charge, ibig sabihin nun, hindi pa ganon kaganda siguro yung pagkakarap mo doon sa sinabi mo in a way na marirealize na siya pala pinupintriya pero tumawa muna siya, parang gano'n. Or tumawa mo na ibang tao sa paligid niya bago niya na-gets. Baka pwede kang magpa-seminar sa ganyan, no? A-attend ako. Actually, masyado, ako na kasi akong prangka. Pwede ka maging frank. May references ka lang na ang dami, ang gagaling sa SOCMED, para sa akin ito, ang ganda nung, sino nga ba sabi sa akin na
ang una niyang pinapagawa sa klase niya, meme. Tinatry ko basta first exercise sa klase, gawa niyo ako ng meme, ito yung topic. Kasi yung meme, parang editorial cartoon siya, it says everything, na pwede nang walang halos captions. Yeah. Tapos yung pagka-situate mo lang sa mga images, parang gano'n din siguro. Na marami nga nakakatawa. You have to think in memes. Yun ang mga ang tataba ng utak, grabe. You have to think in memes. Oo. At feeling ko rin, may paraan para i-train yung pananaw mo sa ganun. Kaya nga magpa-seminar ka na. Hindi, alam mo, lahat tayo ay sinasabi natin, may ganyan tayo, tuwing halimbawa, in a split second, siguro ako lang ini-entertain ko siya. Baka kayo hindi. Indulge mo siya. Baka yung id mo, may paraan na inaabangan mo na lalabas sa yung id. How do we foster our creativity? Ano yung mga techniques? Anong ginagawa mo to yun nga, to indulge yours? Umiinom. Kasi sa dyaryo nun, ang pinaka-problema mo lagi, paano isulat yung lead. Once you get the lead, madali na lang lahat eh. So, parang gano'n siguro ano yung lead nito, pero let's say yung audience ko yung mga gago. Ungas. Paano nila titingnan to siguro? I'm sure meron kang mapapansin sa isang issue o sa isang personality na ikaw at ikaw lang makakapansin na hindi namin mapapansin. Kunin mo yung that valuable chunk at let it rip. Alam mo yun? May iba magaling mag-spot halimbawa ng bag, no? Na it takes a trained eye for fashion para mahuli nila yung mga ganun o sa silhouette yan. Tapos, bilib ako doon sa mga yung gumawa ng memes, yung mga outfit ni Nancy Binay. Tapos tinatabi kay Shrek, ganyan. Tapos ilalagay sa hot air balloon yung palda niya, mga ganyan. Isang angulo lang yon. Pero si Breck kasi may sinabi siya dati na parang, tama ba yung reference ko? Na sinabi rin ni Mr. Mang Pete Lacaba. Sabi niya, yung hindi ko lang mapatulog yung hari ng isang segundo sa isang gabi, panalo na sa akin yon. Parang ganun eh. Tama ba pagkasabi? Pag binother mo sila, kahit saglit lang. And that's seemingly vast insignificance. May nakita sila na hindi nagpatulog sa kanila kahit isang minuto lang, kalahating minuto sa gabi. Ayun ang goal mo. Little triumphs na yun eh. Parang ganun. Feeling ko hindi lang ako, parang baka hindi natin alam. Yung sinasabi mo kanina na nakikinig sila sa social media, buto mas malalapit yung mga comment on, feeling ko, may isa na tatatak talaga sa kanila yon na hindi sila patutulugin talaga. Would you consider your stuff journalism? Siguro yung editorial cartoon tsaka yung comic section. Parang yun. Bahagi pa rin na dyaryo yun, di ba? At minsan, binibili ng tao ang dyaryo para lang doon. Oo. Yung truth-telling that you're able to do. Pero, how do you manage nga? Parang opinionating. Parte yun ng work mo, no? I mean, kailangan may ganon. Isipa. Nakakalusot ako kasi lalagyan mo siya ng historical context kahit papano. Kahit pinakamababaw lang para masabi mo na hindi ka lang basta sumisinghal. Pero ipakita mo na may nangyari na to dati, ito yung parelease mo. Patterns and trends. This is yan, diba? Parang may inulit lang. Or pwede mong itahi doon sa nangyari dati, o pwede mong sabihin na nangyari ito kasi may hindi tayo na-resolve ng panahon na yon, mga ganyan. Okay. Kung gagawan mo ng pagtatahi itong mga nangyayari ngayon sa flood control, saan mo siya itatahi in the past? Anong trend? And kung ido-drawing mo ngayon, yung mga nangyayari sa Pilipinas, anong ido-draw mo? Ang dami. Kasi feeling ko tumatak talaga, I think yung pera, yung ng pera, yung maliit na Fort Knox ng pera. Ng pera. Oo. Tapos gusto ko pagtripan yung marami nagpapapicture sa akin eh. Malay ko ba? Ang puta pogi mo, sir, no? Guwaping eh. Tapos, guwaping. To think, yun lang yata yung senador natin na
nakulong sa dalawang magkahiwalay na pagkakataon, sa dalawang magkaibang charge. Yung una sa tatay niya, pangalawa sa PDAF. Yung isa naman, reverse yung isa, hoy. Yung isa naman na taga JIL, ibig sabihin daw nun Joel is liable. Your Joel is lying. Ay, na ba yan? Ay resulta ng, kasi noon pa lang yung kainitan ng PDAF, may recommendation na yung ombudsman na ma-dismiss from public service yan eh. Si JIL? Yes. Yung accusation. Hindi ko na. Hindi ko alam. Noon pa yan kay Conchita Carpio Morales pa nagpenong Kaya nga. Kasi sabit siya doon eh. So, talagang pinapahalagahan ka namin kasi may institutional memory ka eh. Kami mga millennial, wala masyado eh. Bastos. Hindi ako gano'ng katanda, Napakahalaga po niyan, no? Sa journalism. Yun. So, broadcast, yung institutional memory. Inulit dahil nakalusot siya ng una. Ganon. Ako meron Considering, tumakbo pa naman siya as congressman sa party list na ang crusade ay anti-corruption. Sibak. Ngayon, ayun ba? Hindi siya ligtas. Yes. Sibak. Di ba? Yun ang party list ng congressman. Oo nga. Sibak. 2010. Ngayon, sinibak. Wala pa akong pakialam sa politika nito nung mga taong ito. Naglalaro pa ako ng volleyball. Doon bumango pangalan niya sa testa. Huling katanungan ko, sagutin mo na. Anong art? Ano ba? Gawa ka ng art. Kung gagawa ko ng art. To the state of the country now, how would you? Siguro, 2 TV sets or may 2 panel. Ngayon, excited tayo dito. Nakatutok tayo lahat, galit na galit tayo. Sa kabilang panel, naka-ready na for our next episode. Attention, for our next fascination naman, yung sa mangyayari sa The Hague. Kaso, na-delay. Kasi, ang feeling ko, kapag nagsimula na yung confirmation of charges, medyo magbabackseat na naman to. Pero napansin mo ba, hindi na pinag-uusapan yung mga missing sa Bongeros ngayon? 'Di ba? At may nakita na naman, 'di ba? At pansin mo ba, hindi na pinag-uusapan, medyo na pag-usapan ulit yung impeachment. Pero ibig sabihin, oo nga. Ganun kabilis. Sabi ko nga, napapansin ko sa kabataan ngayon, yun talaga yung generational problem na haharapin ng nating lahat. Kung paano natin naalagaan ng ating alaala. Kasi kung ganun tayo kadali ma-distract, na para tayong mga bata na bigyan ng bagong candy, bigyan ng bagong laruan, tapapon na yung paano tayo sa hinaharap? Paano magkakaroon ng accountability, di ba? Paano tayo magkakaroon ng sense of responsibility if we are living in a perpetual present? Na parang we're alienated the past. Oo nga, no? Because of instantaneous information, di ba, na every minute na update ang buhay, ang mundo, at we can take so much. So, we take what's presently there, At minsan, na aapektuhan din nun, hindi lang ang ating memory sa nakaraan, kundi yung ating capacity to imagine a future. Kasi, yun nga, we're overloaded. So, hindi na natin alam saan ba tayo pupunta. Ano ba dapat ang direksyon na ating tinatahak? Kasi we're so distracted with so many things that are going on simultaneously. So, siguro doon kailangang i-assert ang, yung art, as a way of making us remember who we are as human beings. Na, di ba? Narratives matter, di ba? Na there is certain connectedness that we have to history, na hindi lang tayo dapat nakukulong sa kung ano yung readily available, na para tayong araw-araw pansit kanto ng kinakain natin kasi yun na madaling kainin. Na sana dumating yung punto sa buhay natin na mamula tayo na walang sustansya to. Maalala natin. Collective amnesia. Yan ang nangyayari dahil sa non-stop pero kahit wala namang social media, meron naman tayong talagang ganun. Di ba, Lord? Dati pa. May ako bigla. Pwede rin yung artwork ay sa Indonesia. Riot sila for
an equivalent of 180 or 178,000 pesos per lawmaker. Galit-galit allowance yun. Sunugan, lulusubin yung bahay ng finance minister. Tayo, galit-galit sa social media. Nagtatype. Furiously. Habang mas malaki na nanakaw sa atin. Keyboard warriors. Uy, pero it doesn't mean naman that it's not effective. Sometimes, I mean, you see na yung shame campaign has been affecting the hearings, right? So, dalawang bagay lang daw nagre-react ang Pinoy. Pain and shame. Alam mo iba, di ba? Looking forward to seeing more of your art. Saan ba natin makikita yung art mo? Sa mga tao? Plug na, sir. Ongoing. Hindi. Teka, hanggang kailan ba yun? Kung may chance kayo sa West Gallery, sa West Avenue, tapos yung pangalan ng nobela is Super Panalo Sounds, reprinted by the UST Publishing House. Tapos yung latest collection ng poems is called Pagpag. Yan. Pagpag. O kamatayan. Wow. Or grief. Yan. Maraming salamat. Thank you. Good night. Enjoy the night. Bye-bye. Good night. Keep safe. Gretchen ho.